Alam nyo ba mga Lodi, na ang Bacoor ay dating parte ng Palanyag, na ngayon ay Paranaque. Ang Bacoor ay nagmula sa salitang bakod o bacood, na sa Ingles ay fence. Noong panahon ng mga Kastila, ang Bacoor ay nahaharangan ng matatabang bamboo groves mula sa Pote hanggang Sitio Talaba. At kung history naman na pag-uusapan natin, alam nyo ba na ang Bacoor ay may malaking contribution sa Philippine Independence? Noong February 15, 1897, naganap ang tinatawag na Battle of Zapote Bridge na pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo. Nagwagi ang mga revolusyonaryong Pilipino sa pagbawi ng Cavite sa mga Kastila at tuluyang pagsakop ng mga Amerikano. Dito ipinakita ni General Edilberto Evangelista ang kanyang kabayanihan sa paglaban niya sa mga Kastila na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Siya ang tinaguriang Engineer of the Revolution at Hero of Zapote Bridge. Pagdating naman ng July 4, 1898, ang Bacoor ang naging main capital of the Philippine Revolutionary Government at noong August 1, 1898, nagpatawag si General Emilio Aguinaldo ng pagpupulong upang panumpain ang mga halal na municipal at provincial president at pagtibayan ang bagong Act of Independence na isinulat ni Apolinario Mabini. Ang pagpupulong na ito ay tinawag na Bacoor Assembly of 1898, the Solemn Proclamation of Independence by the Filipino People, na pinirmahan ng 200 delegates at ni General Emilio Aguinaldo na kalaunan ay pinagtibay sa Malolos Congress. Pagdating ng June 13, 1899, naging battle site muli ang Zapote Bridge nang makipaglaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano na pinangunahan ni General Artemio Ricarte at Mariano Noriel. Hindi nakapagtataka kung bakit ang Zapote Bridge ay makikita sa Bacoor Seal. At alam nyo ba na ang kilalang kura paroko na si Father Mariano Gomez na isa sa Gumburza ay 48 years na naging parochial priest ng Bacoor noong panahon ng mga Kastila. Tinuruan din niya ang mga Bacooreños kung paano magpatugtog ng musical instruments at dito nagsimula ang pagdiriwang ng Marching Band Festival sa Bacoor na ngayon ay tinaguri ang Marching Band Capital of the Philippines. Ngunit dahil sa pagtatanggol ng Gumburza sa karapatan ng mga paring Pilipino, sila ay pinaslang noong 1872 sa Bagong Bayan na naging inspirasyon naman ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa pagsulat nito ng El Filibusterismo. Taong 2010 naging Lone District ang Bacoor at taong 2012 naman idineklara ang cityhood nito matapos magkaroon ng botohan kung saan 36,226 out of 40,080 na residente ng Bacoor ang sumang-ayon dito. At sa kasalukuyan, bukod sa pagiging first-class city ng Bacoor, 3 consecutive years na din itong naparangalan ng DILG ng Seal of Good Local Governance. Kaya naman ang Bacoor ay tinagurian ng Hall of Famer. Hindi ba't nakaka-proud bilang isang Bacooreño? SM Center Bacoor opened on July 25, 1997 as the first SM Super Mall outside Metro Manila and the first in Cavite, signifying a major expansion into the province. The mall's creation was part of SM Prime Holdings' strategy to capitalize on Bacoor growing population and economic potential. Over the years, it has become a significant commercial center and has evolved into multifunctional community hub. The St. Michael the Archangel Parish Church in Bacoor, Cavite was established as a separate parish in 1752, with a history tracing back to a chapel built in 1669. The original structure was a humble one made of bamboo and nipa, but was rebuilt with stone after being destroyed by the British in 1762. It was renovated and expanded several times, most notably between 1863 and 1870 under Father Mariano Gomez into its current adobe and tegola form. Using duck egg, white as a mortal, the church is historically significant, having been a site where the Philippine flag was raised in 1898 and
later suffered damage during the Philippine-American War in 1899. The Zapote battlefield refers to the area around the Zapote Bridge, the site of two major battles in Philippine history. The Battle of Zapote Bridge 1897 during the Philippine Revolution and the Battle of Zapote River 1899 during the Philippine-American War. Both battles were significant with 1897 victory for the Philippine Revolutionary under General Emilio Aguinaldo. Cuenca Central House, also known as Bahay ni Tisa, in Bacoor, Cavite, is a historic stone house built in 80s that served as the first headquarters of the Philippines Revolutionary Government formed July 15 to September 15, 1800. The house, owned by Juan and Cadida Cuenca, earned the nickname First Malacanang. Before the government recollected to Malolos, its history is also tied to the broader revolutionary activities in Bacoor, including the Battle of Zapote River and underground resurrections over the years. Notes of Bacoor City Government. What's up guys, nandito nga pala kami sa Bacoor para kumain ng taho. Pero as you can see, masarap yan. Legit guys. Famous yan sa taho kasi kilala sila bilang mga sa mga seafood. Kilala ang Bacoor sa mga seafood. So pakita mo nga bad, dun sa iba dito. Pang! Ulam pa lang, pangkain na. Solid yan boss. Ano? Ano makikita mo yung gitna niyan boss? Yun. Solid yan. Ano ba? So ayan. Wow. Sa ano? Food trip na guys, food trip na. Food trip na. Sa ibang tao, pag nakain sila nito, tinatanggal nila yan. Yan kasi hindi yan natutunaw sa tiyan. Mga ano, pangit. Kap, okay lang. Dami. Kain! Ayan guys. The population of Bacoor City is 664,625, and the city is the second largest province of Cavite and they're located at Calabarzon region. He, Villa, and the vice mayor is Rowena B. Mendiola.